Hello, hello, hello everyone! Nandito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At nagbabalik, walang iba kung hindi si Doktora Helen Valera Orilla. Hello, good afternoon. Ayan, sabay tayo uminom ng ating mainit na tsaa. Naku, ang dami nating natutunan last Monday at ngayon ay magpapatuloy tayo kasi napaka buo nung pananaw na ang pagmimisyon sa pamamagitan ng propesyon na pagdedentista at sabi nga dito sa ating serye, a heart that feels is a love that heals. Kaya imagine naman nyo, kung ang dentista nyo ay katulad ni Doktora Helen, talaga namang hindi ka lang gaganda dahil maaayos ang iyong dentition, kung hindi, magiging maayos pa at maalwan ang iyong buong pagkatao. So, Doktora Helen, maraming salamat at ikaw ay muling nakabalik. Yes, my pleasure. Ayan. At siguro ngayon sa ating pagsisimula, dahil nakaka-inspire yung pananaw, pwede mo bang ulitin yung sinabi sa atin ni Colonel Troy, ang iyong asawa? Lagi niya sinasabi sa akin na isipin mo ang pagiging dentista, hindi yung yayaman ka, sabi niya gano'n. Ang concern dyan, para mission kasi health ang iyong concern, sabi niya gano'n. Yun lagi niyang binabanggit sa akin pag nasa bahay, during his time na nasa ano pa siya. So ano siya, paano ba kayo nag-meet? Through civic actions. That time kasi, na-assign siya sa amin as a dental officer. Pero nung time na kailangan nila ng dentist sa isang upland sa amin, may sakit siya. Then, nag-request sila ng dentist sa DOH since I was the youngest that time. At saka, on process pa lang yung aking paper para mag-assume ng position. Oo, sabi, ako yung pinadala sa liblib na lugar na kasama yung mga sundalo. Actually, nung time na yon, medyo takot ako kasi ilang taon lang ako noon. Tapos, pero ang tatay ko talaga sabi niya, no, go, sabi niya ganon. Parang ito na yung, parang initial, mo na, kasi pag nasa DOH ka na, ganyan din na magiging buhay mo, sabi niya ganon. Kaya yun, masasabak ka rin naman talaga. Kaya tinanggap ko yun. Hindi ko alam na sa bundok, tumira kami sa bunker ng mga sundalo. Talaga? May 2 midwife akong kasama. Yun. Then yung commanding officer ng Philippine Army that time, parang natuwa siya sa akin kasi sabi niya, for the first time, nakahit ako ng civilian dentist na hindi maarte, sabi niya gano'n. Kasi alam mo ba yung buhay talaga doon? Ang hirap. Ang hirap, pero nag-enjoy naman ako. Then nung yung mga next nila, civic action nila, lagi na nila akong bit-bit. Oo. Team. Tapos nung time na yun, sabi ko, nandyan na pala yung dentist nyo. Sabi ko gano'n, bakit nyo pa ako tinawag? No, sabi nung commanding officer nila, ipapakilala kita sa aming doktor. Ganun pa yung boses niya. Tanda-tanda kasi sumanalagi na rin din siya. Doon, nag-umpisa yung... So, nag-umpisa pala, Doktora Helen, kayo, dental team. Yes. Hanggang naging love team. Nakakatuwa nga kasi pag meron na kaming mission, ang sabi niya, sige, mag-inject ka na, sabi niya sa akin. Ako taga-inject. Tapos, bunutin mo, pero pag madamihan na, sabi niya, sige, ako bubunot. Parang, teamwork na talaga kayo. Nasanay na rin ako na pag may sila sa kampo, iimbitahan ako, hindi lang mga civic action, pati yung mga socialization, mga affair niya. Nandun na rin ako. Yan siguro. Ayun ko kung so, ba yun. So, pala ang courtship, no? Nakakatuwa yung mga dental procedure, ho. Imbis na yung pasyente, witness lang pala yung pasyente, pero may nabuo na pala talaga love team. Hindi ko nga din alam na, ba yun? Tama ba yun? Destiny ba yun? Hindi ko alam kung anong tawag doon. So, ilan naman na naging bunga ninyo?
Tatlo, 2 boys, then girl, yung bunso. Ayan. At nakakatuwa naman, paano naman ba ang buhay ng isang wife, ng isang militar? Kasi kahit na dentist siya, pero iba pa rin dahil militar siya, with title yan, naka-uniform yan, at iba yung kanyang responsibilities kumpara sa isang dentista. Ay nako, sa totoo lang, mahirap. Minsan nga sabi ko, gusto ko yung tao, pero kung minsan yung trabaho niya, parang doon ako kasi may time na may sakit yung anak mo, pero kailangan niyang pumasok. Hindi ka talaga liligunin. Talagang priority pa rin niya yung service. Parang second ka lang. Nung time na yun, parang doon ako nagre-reklamo. Pero sa loob-loob ko naman, siyang napangasawa ko, parang gano'n. Parang pero sabi nga sundalo na siya mapangasawa mo siya. Oo, alam ko na. Bakit ko pa nagustuhan, gano'n. Kaya sabi ko, mahirap, pero wala. Kailangan mo tanggapin kasi most of his time nasa campus siya May time lang na uuwi sa amin, parang sandali lang. Dumating nga yung point na yung mga anak niya, sabi nila noon sa akin, malab ba tayo ni Papa? Bakit lagi siyang wala? Yung nung maliliit sila, yun yung mga nila mga tanong nila. Kasi that time hindi naman nila naiintindihan Pero at least nandiyan ka. So yun ba ang nagtulak sa iyo para mag-private practice at ito ay i-locate mo sa inyong tahanan para talagang mapalaki mo rin yung mga bata na nandiyan ka? Oo. Actually, nung nasa Abra kasi, parang settled na ako nung time na yon. Pero nagkaroon lang ang hirap kasi banggitin, nagkaroon ng political problems doon. Although hindi kami politikong tao, parang nag-isip na rin siya na umalis ka na dyan. Then, mag-move ka na lang. Nag-settle na kami dito sa Quezon City. Then, hindi ko na rin pinurso na papasok ulit ng DOH kasi growing na yung mga bata. Tapos sabi ko, sunod-sunod ba yan? 3 years ang gap. Pero ang hirap na meron kang baby na alagaan, meron yung pumapasok na sa school. Mahirap din yun. Yes. Oo. Kasi actually, nung nasa DOH ako, itong panganay ko, pag walang mag-aalaga, bit-bit ko yan, nag-a-attend ako ng flag ceremony Pati siya nakikiplag ceremony. Siya nun, kinder. Nursery pala. Walang mag-aalaga. Kailangan ko siyang i-drop sa school niya. Pinasok ko na ngayon, malapit na sa ospital Kailangan niya mag-attend ng flag ceremony. After ng flag ceremony, idadrop ko sa school. Then tatakbuhin ko siya ng lunchtime. Yung gano'n yung ko. Then, kaya so yung growing up yung mga bata, sino naman na naging support system mo? Actually, mother ko that time, malakas pa naman siya. Then, batiin mo si mother. Papanood ko sa kasi ang tawag nito, meron din akong nakuha din na mga kasambahay. Pero syempre, hindi mo din kailangan i-delegate lahat. Nandun ka pa rin. Of course. Kaya, at yun yung makikita, lolos and lolas, kung ano yung naging role ninyo. Para magampanan niya yung mission niya. At least na-establish natin yun na yung kanyang profesyon ay mission. Pero hindi niya kakayanin kung hindi masusuportahan ng mga lolos and lolas na katulad ninyo. Kaya nung time na yun, hindi ko na rin talaga pinurso na mag-apply ulit ako na parang transfer. Kasi sabi ko, kanino ko iiwan itong mga anak ko? Nung time na yun, 2 din, nadagdagan pa 3. Mahirap. Pero Dr. Helen, yung 8 taon, hindi mo kayang tawaran yun. Hindi. Napakalaking bagay na naipunla mo sa ating bayan, di ba? Tama. And at the same time, yung asawa mo din, being a military. For 31 years. Talaga? 31 years. Yes. So masasabi mo talaga na nagbigay kayo ng buhay nyo, nag-alay kayo para sa bayan natin. Wow! February 26 ngayon. So medyo may spirit ng pagmamahal talaga. Though we are non-political, diba? Pero bahagi tayo kasi ng kabuuan. Hindi lang mga personal nating buhay, hindi lang ambisyon natin. Yung kabutihan loob ng isang tao,
ang kapwa mo ay kapwa Pilipino mo di ba? Kaya humahanga ako sa inyong mag-asawa dahil dito sa pinasok ninyong misyon. So, kumusta naman ang husband mo ngayon? Active pa rin ba siya sa serbisyo? Actually, nag-retire siya 2018. Kaya lang yun nga, nagkaroon ng... Senior citizen na ba siya? Oo. Last year, naging ano na siya. So, lolos and lolos, dapat invite natin yung husband niya, no? Kasi kaming dalawa, hindi pa kami senior Pero nag-aalaga naman tayo ng mga seniors. Tama. Kaya alam natin paano makipamuhay kasama sila. So, kumusta naman ang kanyang buhay ngayon? Actually, siguro nanibago din siya kasi iba yung buhay sa kampo, iba na yung buhay niya as civilian. Pero mas maraming time sa iyo ngayon. Oo. Enjoy na enjoy mo ngayon yan. At saka sabi ko, ako na yung commander-in-chief. So, ikaw na ngayon na nagbibigay ng order sa kanya. At yung mga anak mo ngayon, ayan, enjoy na enjoy kayo. Dahil magkakasama kayong lahat. Pero alam mo yung abrupt change from military to civilian, malaking adjustment din sa kanya na-feel ko din yun. Kasi syempre, nanibago na siya na hindi yung early morning, na naka-uniform na, magre-report na, may flag racing, may di ba yung mga ganon? Oo. May mga routine na yan. Oo. Tsaka talagang mas stiff kasi sa kanila mas tough yung buhay nila kaysa sa civilian. Tayong mga civilian, chill-chill lang tayo no? Kinukonsumi lang yung mga lolos and lolas, nakukonsumi lang pagka mali ang timpla ng kape. Pero ang mga militar kasi, iba yung kanilang kinai-stressan. So malaking bagay din na nakahinga na siya, di ba? Oo. Pero kung minsan, naging masyadong relax na siya. Natuting na napabayaan na rin din niya yung health niya. Kaya nung pandemic, madaming mga nangyari na mahirap, pero nakaya naman. Pero Dr. Helen, lahat naman tayo, no? Kaya nga nabuo itong programa na ito, natatandaan nyo, lolos and lolas, because we wanted to journey with you, we wanted to accompany you, not only health-wise, kundi mentally also, psychologically, and more importantly, spiritually. Dahil dito sa atin, sa 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors, naramdaman natin, we feel each other, nga. We support each other, yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Kahit papano, through this program, natutugunan ng mga experts na katulad ninyo. Kaya ito, naiintindihan din nila, yun nga, pag yung isang partner nag-retire, di ba? Nagkakaroon ng ibang development May happy side, may lonely side din naman, syempre. Pero sa lahat ng mga naganap sa pandemya, yung sa'yo, kasi naging prayer warrior mo kami, no? Dito sa programang ito, sa community namin, pwede mo bang i-share kung paano mo na-overcome yung different tragedies na nangyari sa family during the pandemic? Actually, hindi lang yun early 2020, yung kasagsagan ng pandemic. Nagkaroon first wave ito, di ba? Oo, yung first wave na food poison kami. Talaga? Yes! So, hindi COVID yung issue nyo? Hindi. Food poison talaga? Food poison talaga. Then, gusto ko silang dalhin sa ospital, pero ayaw nila kasi nga yung COVID, mas takot sila. Paano nangyari? Paano nangyari? Itong namalengke kasi 'di ba noon isa lang sa family ang pwedeng lumabas. Nakakita siya ng mushroom, bumili siya. Itong lalo na yung eldest ko, mahilig sa mushroom talaga yan, tsaka yung gulay talaga. Ang dami nilang kinain, pero aywan ko ba, but that time, sabi ko sa sarili, what if may poison nito? Hindi ko alam bakit may sumagi sa isip mo. Oo, then hindi ako halos kumain. Then nung gabi na, bigla silang nahihilo, nagsusuka na. Ay sabi ko, food poisoning na ito. Diyos ko, akala ko nga talaga itatakbo ko sila, pero ayun nila, makakaya namin to. Alam mo, doon ko na-feel yung presence ako, kasi prayer na lang pinanghahawakan ko. Kung ano mo yung Lord's Prayer talaga, napaka-powerful. Kasi yun laging binibili ng sister ko na namatay, no, na Lord's Prayer. Malakas yan, sabi nga So gano'n. imagine na down kayo lahat. Lahat Down. kayong kumain ng Oo. kabuti na yun. Yes!
Grabe. Pero alam din naman talaga natin na may danger talaga no? Kasi Oo. kung hindi mo alam kung saan kinulture yung mushroom, di ba? O kaya baka nahaluan. Yun yung sinabi Oo, namin. possible, oo. Oo. Yun, ano naman, yung gabi na yun, talagang minanage namin yung sa sarili namin kung ano na yung pwede kong ipainom sa kanila, ganyan. Hindi naman kami nag-hospital, na-survive namin. Pero nung umaga na natapos na kami doon na pumapasok yung what if, yung mga ganon. Pero imagine, inadya kayo. Oo. Through the power of prayer, the Lord's Prayer, lolos and lolas. So don't panic, no? Imbis mag-panic, unahin muna yon. Tapos presence of mind, ituturo ng Diyos what to do next. Kasi yung ginawa ko, pinapatugtog ko talaga yung original, yung ano ba yun, Latin ba yun? Napaka-powerful. Parang ma-feel mo talaga yung presence of the Lord. So kakaiba ha? Hindi yung virus ang nagpanic sa inyo. Hindi. Food poisoning. Food poisoning. Then comes 2021, yung naging ano nga kayo sa amin, yung na-hospital naman tong asawa ko. Nung na-hospital siya, alam mo yung realization ko that time. Kahit pala may pera ka, walang halaga. Useless. Yes. Sa ganung sitwasyon. Oo. Kasi ilang hospital na yung pinuntahan namin, hindi siya tatanggapin kasi no vacancy, wala lahat. Kasi full ano na. Kasi nangyari yon sa panahon ng pandemic. Oo. Ang hirap. Until finally, nakakuha kami ng access, Laguna na. Ang layo-layo. Para lang may idea yung ating audience, ilang oras yon na nanatili kayo doon sa ER? Nag-ER, nung una, dyan kami sa Heart Center for 48 hours. Naka-wheelchair lang. Take note take note, hindi lang talaga basta hours, days. Oo. Days talaga, 2 days ang 48 hours na naka-wheelchair. Kasi walang room wala lahat. Toxic na mga doctors nun lahat, yan ang ganon. Hindi din naman nila gusto. Hindi nila gusto. Given yun ang sitwasyon during that time. Then, alam mo naman yung COVID test na yan, lalabas after a day, di ba? Kino-COVID test siya. Noong una pa nga nagkamali sila nasama siya dun sa COVID positive. Nang itawag sa akin na COVID positive, hindi ako makasagot. Kasi, yung worries ko na, paano yung mga anak ko? Kasi di ba yung magiging under, paano ako? Saan ko dadalhin tong asawa ko? Parang ganon. Then, bigla nila akong tinawag ulit na nagkamali sila. Alam mo nung pero torture yun. Yes, pero alam mo nung time na yun, hindi ako nakaramdam ng galit. Wow. Aywan ko. Kalmado ka lang. Oo, yung nakarinig na bantay ng pasyente, siya yung nagngingit-ngit ba ng galit na, hindi ba nila alam na ganito? Yung ganun siya. Sabi ko, ang nasabi ko lang sa doktor nang i-confirm nila na hindi siya COVID positive, nagkamali lang sila dun sa record. Totoo, Dok. Thank you, Lord. Yun yung una ko. Magpapasalamat ka na lang talaga Hindi ako nakaramdam. Ewan ko. Di ba na nagkamali? Oo. Kasi naiintindihan ko na rin sila that time kung gaano sila din kapagod na lahat-lahat. Pero nung nangyayari yun, ikaw ang talagang affected sa buong sitwasyon. Oo, tama. So, saan ka humugot ng lakas? Siguro talaga yung faith ko. Doon ko maano na, hindi kaya natin to. Parang gano'n lang ako noon, parang relax. Yung kasi nasa ibang usapan pag husband mo na yung nalagay dun sa alanganin. At saka yung talagang yung sa isip ko, nagdadasal lang talaga ako. Dasal lang ako ng dasal. Kasi sabi ko, sino tutulong sa akin? Mag-isa din akong bantay sa hospital na nasubukan ko na sa may pasilyo. Parang driveway na nga Doon ako nagstay kasi ayokong sumiksik doon sa So, yung time pala na yun, totoo yung mga kwentong gano'n, nandun na lang talaga gagamutin, na nandun lang sa passage. Yung iba nga daw sa kotse lang. Oo, doon ko naramdaman yung hirap kasi pati ako noon nai-stress kasi nasa labas lang ako dahil hindi ka naman pwedeng pumasok. May mga ambulance, palitan, then may mga sumisigaw, umiiyak na hindi mo makita, hindi na nila nakita yung mga namatay. Napaka-stressful nun. Then, yun nga, pinalabas kami kasi yun nga, walang
Pero hindi siya gumaling, na need ko i-transfer na naman ng ibang... Na inabot na nga sa Laguna. Kaya nakarating kami ng Grabe, Laguna. grabe yung sitwasyon noon no? Oo. Talagang Luzon, Visayas, Mindanao, hahagilapin mo. Oo, para lang maka-access ka. Oo. At sabi mo nga, isa sa realization ay useless ang pera. Totoo. Sa panahon na yan. Yes, walang halaga talaga kasi kahit gustuhin mo, kahit anong sabihin mo nun, wala talaga. Sa entrance pala ng hospital, hinaharang ka na eh. Kasi walang vacancy, wala lahat. Kaya sabihin mo, sinabi ko ba, magdala ako ng oxygen tank, meron kami sa bahay, gumala ako. Kasi gusto ko Bring lang. your own na. Kasi gusto ko lang siyang maipasok. Wala talaga. Pero tingnan niyo ho naman, matapos ang ilang taon, 3, 4 na taon na nakalipas, buhay na buhay ang pamilya niya at syempre yung kanyang husband na during that time ay ating ipinanalangin. Kaya kita niyo naman, blooming na uli si Dr. Helen. Oo, sa totoo lang, ang hirap noon. Talagang hindi ko ma-imagine nung mag-isa ka, yung may time pa nga na na-expose talaga ako sa COVID positive. Then ayaw na nila akong papasukin ng hospital. Siyempre, oo. Pinapauwi na ako, sabi ko. Paano ako uwi ng Quezon City? Sabi ko, taga Quezon City ako, gulat sila eh. Pero talagang may plano pa ang Diyos sa iyo, no? At hindi lang sa inyong pamilya kasi kung dati ang nagsusupport system sa iyo ay yung mother mo, pero ngayon naman, buong-buo kayo naman na nagsusupport sa iyong ina. Kumusta naman ang pagiging anak sa isang elderly? Elderly na kasi 89. Konti na lang, magna-90 na. Konting-konti na lang. Ayun. Kuminsan, mahirap din kasi yung time mo, parang makakahati. May pamilya ka, may nanay ka. Kasi hindi naman kami makahanap talaga. Mahirap din kasi itiwala lang kung kani-kanino. Kaya yung pinaghahati-hatian namin magkakapatid yung time para kahit may, sabihin mo, may kasambahay, nandun ka pa rin na titingin-tingin. Pero ang nanay naman, napaka-ano niya eh, paka-clear pa yung mind. So it's a gift ha, kung at 89, very clear pa ang kanyang isip. Nakakapagluto pa ba? Hindi na namin siya pinagluluto. Hindi kasi may time pa nga tumatakas na maglaba. Kasi yung mga nakasanayan, di ba? Yung activities nila. What's keeping her busy? Yun ang alam mo ngayon, yung mga wrappers, yung mga sachet. Yung kahit anong biscuit yan, yung mga 3-in-1 na coffee. Kinukuha niya yan, kinukolekta niya lang. Foil. Ginugupit na yan. Gumagawa siya ng pilo. Wow! So ano pala si Mami ha? Mother Earth enthusiast pala siya. Kaya ako minsan, naano kami sa kanya kasi pag inumpisahan na niya, dire-diretso, sabi namin, wag naman ganyan na, kasi yung mga ngalay din yung likod. Tama. Yun, parang gusto niya, madami siyang magawa, kasi gusto niya productive pa siya. Ayaw pa niya sigurong aminin na, ano na siya. Siyempre, lolos and lolas, very productive. Kita nyo nga, text ng text, chat ng chat itong mga titos and titas natin. Pero maganda ho yung pinaglilibangan ni Mami kasi ito ay nakakatulong sa Mother Earth. Kaya lang nga, sinasabi niya, matrabaho. Kasi lahat ho yung mga wrappers natin, una, segregate muna yan, di ba? Pero pag na-segregate na at yan na yung pwedeng gupit-gupitin, alam ko hinuhugasan muna. Nililinis tama mo ba? Nililinis mo na yun. At yung linis kasama yung pag-dry. Hindi lang yung binibilad. Ang kwento niya kanina talagang pinupunasan niya. Isa-isa, di ba? Tapos talagang ano niya, ewan ko ba, parang nawiwili siya doon. Saan naman siya nakakakuha ng mga ginugupit niya? Di nanghihingi sa akin, tapos may time pa nga namumulot pa. Kaya pinapagalitan ko naman Nay naman, wag ka naman na mamulot, sabi ko gano'n. Pero kasi tulong din yan sa kanya yan, advocacy, hindi lang yung mapaglibangan, pero makabuluhan ho ang kanya advokasya, kasi yun yung mga tinuturo sa atin na pag kinatkat natin yon at makakaipon, di ba? Makakabuo tayo ng mga bricks, makakabuo tayo ng mga upuan. Sa inyo, baka punong-puno na yung backyard nyo ng mga upuan sa dami ng nagupit niya. Nakadalawa na yata siya. Wow! Ang tagal na niyang ginagawa, sa totoo lang. Ang tagal na niyang ginagawa na noon-una, parang
hindi ko din masyadong binibigyan ba ng importance yun until finally sabi ko na-realize ko na maganda pala ito. Kaya nga ngayon, sa totoo lang, pag may time na wala na rin akong ginagawa, naggugupit na naggugupit rin ako. So, recruit ka na ng iyong mami, ha? So, nako, recruitin din natin. Yayain mo nga ang ating lolos and lolas na maging makabuluhan yung time nila para hindi lang sila basta naiinip. Kasi pag nainip, nagsusungit, di ba? Tama. Kasama yun. Nakikita lahat ng mali. Pero pag may libangan, sige, ano pa bang advice mo sa ating mga elderly? Mga elderly, kagaya ng nanay ko, wala na siyang ginawa kundi maggupit. Nakakabuo na nga siya ng magandang libangan yun. Parang ano niya yung oras. Yun lang naman ang ginagawa. Hindi mo namamalaya, no? Naubos na yung maghapon. But at the end of the day, may maganda kang produkto. At ang produkto, makakatulong pa na mabuhay muli, ma-restore ang Mother Earth natin. So, meron ba ng mga, may mga fears ka ba, Doktora? Dahil ang dami mong pinagdaanan sa buhay, parang ang tibay-tibay mo as a person, as a woman, as a family person. May mga fears pa ba along the way? Siguro wala na rin kasi malilipat ang mga anak ko, madami na akong mga pinagdaanan talaga na kung hindi mo natatanong, yung pinanganak sila with congenital heart disease. Kaya all three of them? The two of them. The two. Yung bunso ang medyo mas grabe pero syempre under naman siya, medication, ganun. Yung i-hospital ko sila at early age, na kung minsan wala pa nga yung asawa ko. Lahat yun kaya mo talaga. Kaya parang yung mga ganun na nangyari sa buhay ko, parang pinagtibay na rin ako ng panahon. Parang wala na palang anuman sa'yo. Kaya yung mga hospitalization ng asawa ko na before nila operahan, kinausap ako ng cardiologist, ng anesthesiologist, lahat, pati yung surgeon na expect for the worst. Alam mo, hindi ako nagdalawang isip na wag yung ganon. Ang stand ko noon, just go doc for the operation. I have faith, sabi ko. Yun, hindi ako talaga nagdalawang isip. Kaya siguro, sabi ko sa loob ko, matibay na lang talaga. Oo, talaga naman. Paano pa ba naman natin na malalagpasan ang lahat ng ito kung hindi sa tibay ng iyong kalooban, katatagan ng mga pinagdaanan mo sa buhay, at syempre sa gabay pa rin ng ating Panginoong Diyos. Totoo yan. So hindi ba dumapo sa isipan mo sa dami ng challenges na yun na magtampo? Yung mag-question? Oo, mag-question. May time na nag-question ako, pero kung titignan ko yung lighter side ng buhay, sabi ko, mas madami pa yung mas malala. Parang yun yung aking basihan. Sabi ko, bakit ako mag-question sa kanila, sa Lord, yung iba nga kinakaya, bakit ako pa? Parang ganun yung akin, kaya parang may time talaga na bakit naman, parang may mga ganun, pero pag nag-isip ako ng sabi ko, lahat na din naman ng hiniling ko sa kanya, binibigay naman niya, bakit pa ako mag-question? Parang inisip ko lang na part lang ng buhay yan. Wow. Kakaibang level talaga si Doktora Helen Valera Orilla na talagang battlefield yung buhay niya. Iba talaga yung dumaan sa buhay ng public service. Naluto ka rin doon kasi na-expose ka talaga doon sa katotohanan ng buhay, the other side of life, ika nga. At gayon din na katuwang niya talaga sa buhay ay isang public servant, na isang military person na nandito rin naman sa profesyon na ito. So, ang iyong parting words na hihingin ko, Doktora Helen, ay i-address mo sa iyong ina. Kasi ito ay isang biyaya na hindi na lahat kami ay meron. May mga magulang pero ulila na ngayon, no? Dahil katulad yung mami ko, 91 when she passed on. So ano ang message mo sa iyong ina na alam kong maa-address din at mai-inspire yung lolos and lolas as your parting message? Message ko talaga sa nanay ko, thank you kasi madami siyang ginawa sa amin. Yung mga nakita ko din yung sacrifice niya nung time
na maliliit pa kami. Madami talaga siyang sacrifice. Kaya to think na umabot siya, kasi at early age nagkaroon na rin siya ng sakit, pero na-survive din niya yan. Thank you. Thank you lahat. Yun lang ang maano ko, kundi thank you na may nanay akong ganun. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So muli sa ating pagtatapos, anyayahan natin si Doktora na pamunuan tayo sa ating panalangin ngayong hapon. In the name of love, prayer. In the name of love, we have come. In the name of love, we are here. And in the name of love, we will go, knowing in our hearts and in our souls that what we have experienced is truly divine. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So muli sa ating pagbubuo ngayong Pebrero ng ating serye dito sa 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Sana na-inspire po kayo. A heart that feels is a love that heals. Hanggang sa muling pagkikita. See you again on Monday. Bye!